afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is September 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta sa may St. Luke's Medical Center, sa may Quezon City, Minlabi. Sa may E. Rodriguez Senior po yan, Quezon City po. At dadalhin po natin sa may SM Supermarket, sa may Masinag. Marcos Highway, Mayamot Antipolo pa tayo. Matraffic. Okay, so yan, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Ayan, so andito na tayo. Nawa ay nasa mabuti po kayo. Naantay lang natin sila. Nasaan kaya sila? Magpapaalam po ako. Ito yung pinakadascam po natin. Magre-record po sa kalsada po. Ano po? At i-upload ko sa aking YouTube channel po. Kaya mo? Salamat po. Ito po ay naging normal. Kasi po, nung nakaraang pong araw, pinag-aralan po natin, ay ang kakabuuan ng mga karamdaman po ng atay. Ngayon po ay specific po, nagpupunda rin po sa inyo. Dahil ito po yung nararanasan na hindi lamang po ng mga mayayaman natin, mga kapatid, mga kaibigan, kundi mas madalas po ito ay yung mga mahihirap po natin mga kaibigan. So ngayon pag-aralan po natin to ng mas mainam sa pagkakito. Ano po ba ang kahalagahan at ang bagay na nakakabahala po ito? Ano po natin, nung nakalipas pong araw, pinag-aralan po natin ang kahalagahan at importansya ng atay po natin at dapat po natin ingatan.
na dahil po dito po ay mas marami pong nagiging karamdaman. Okay? Ano po ba maunawaan po natin? Ano po ba ang tinatawag po natin hepatitis? Sabi po dito sa pagkapakahulugan. Ang hepatitis ay kahulugan po ito ay ang pamamaga, the inflammation of liver, toxin, certain drugs, some diseases, heavy alcohol use, bacterial and viral infection can also cause hepatitis. Hepatitis is also the name of the family of viral infection that affect the liver. The most common types in the United States are hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C. Ito po yung mga madalas na mga karamdaman. Para po ma-define po natin, ito po na mapaliwanag natin ang mga sasabi po ito is a necro-inflammatory liver disease characterized by the presence of inflammatory cells in the portal tracts that spill over to neighboring pancreamatous liver cell. Ito po yung isang paraan para maunawaan po natin. So, tingnan po natin, ito po ay infection ng pamamaga ng atay po natin. Ito po yung madalas na nakuha natin sa maraming kaparaanan. No? So, kailangan natin malaman po ito kung ano po yung dahilan at kung bakit tayo nagkakaroon ito. No? So, kung titignan po natin, out of 6 to 10 million ng tao ay nagkakaroon po ng mga gustong karamdaman. At kung titignan po natin ang mga symptoms po ito na madalas ng hepatitis A, ay kung titignan po natin fatigue and generally red, so yung paraan. Mild fever, sensation, dark urine, no? Medyo hindi magandang kulay na ihi natin. Skin and the eyes turning yellow. So yan po yung balat po natin, nagiging ilaw at severe itching. Nangangati tayo nila. No? At ang paraan po ito, ang causes po nito, close contact with the person with who has hepatitis A, injecting drugs with contaminated needles, drinking contaminated water, including ice cube. Ito yung madalas po natin nakita. Kaya po, ang tao po ngayon dahil sa mainit na paraan, ang panahon, hindi po tayo mag-drink ng yellow, marami na po ng negosyo ng ice cube at tube ice. Yan po yung mga paraan po. What is hepatitis A? So, natin pakikita natin. Ito ay a highly contagious viral liver infection. So, yung tinatawag po natin. No, para A, B, C, D, hanggang E. So, ito po yung kaya po nasusukat po ito, yung gano'ng kalala yung sakit po nyo. No? Kaya po natin nakikita po ito. So, kung paano kumakalat, ang mas madalas po kasi mahawa yung pong hepatitis A. So, dahil po sa direct contact, infected foods, yung severance contamination, makikita po natin ito po yung sa mga rural area po natin na masyadong contaminated na po yung mga nakatira. So yun po yung madalas na nakukuha ang dito. Kaya po medyo pinagit po natin ito specifically. No? So ang symptoms po ito, nakikita po natin yan po yung madalas. No? May lagnat, wow, wala nang gana kumain. So yan po yung paraan ito. At laging mahina ang katawan. So ito po yung ng mga nakalipas, pinag-aralan po natin gano'n yung healthy at yung unhealthy, yung inflamed liver, yan po ay namamaga po talaga. So yan po yung makikita po natin pag-ilaw at pangangati po ng skin po natin dahil po yan. Kaya po pa makikita po na bakit po nangangati po, kasi po hindi niya mailabas yung toxin sa katawan, kaya po ilalabas niya sa balat, kaya po madalas ay nangangati po yung katawan po natin. So yan po yung sa paraan po naman ng fatty liver. Minsan ay dahil po sa lifestyle natin, pinag-aralan po natin yung hereditary, minsan po yung lifestyle po yung sa table manner lamang po. Okay? So dito po, ang hepatitis B, ito po yung gusto ko bibigyan sa inyo. Kaya po mas madalas po tayo magkakaroon na marami po sa mga simpleng mga tao po natin, mga kaibigan, kamag-anak, kaya po mas nakakaranas po sila ng mas marami po dito sa tinatawag na hepatitis B. Ito po yung body freezing, tato, vertical transmission, blood transfusion. So ito po yung madalas na nakukuha yung hepatitis B. Yung A, makikita po natin sa paraan po. So, gusto pong ilihin po itong paraan po ito. Marami po kasi natin na dahil uso na yung kailangan pag may tattoo pa, ikaw ay in sa mga kaibigan, ikaw yung sikat, pag may marami kang tusok sa mga ilong, yung mga body piercing, ay ikaw ay titignan nila,
magandang tingin sa kanila, akala nila yun po yung paraan. So, titingnan po natin, ito po yung mga bagay na nakakadulot po ng karamdaman ito. Kaya po dapat po natin maiwasan at malaman po natin, hindi lang po tayo nagpapatato, nagpapahikaw, nagpapalagay ng mga butas sa katawan, dahil po para lang po mainit po tayo sa mga isang grupo. Hindi po, ito po ay may mahabang resulta at epekto sa katawan po natin na nagiging dahilan ng karamdaman. Kaya po dapat po tayo ay mag-ingat. At mas madalas po ito na nakukuha po ng ating pong mga kaibigan, mga kakilala dyan po sa mga rural na area. Dahil po sa kanila, kung tingnan nyo pag natato, yung pagpatusok ng mga hikaw, ay minsan hindi na po pinapalitan yung mga needles na ginagamit po nila. Kaya po papalit-palit sila. Kaya dito po nagkakaroon ng infection. So, kung titignan po natin, ano po pagkakaiba ng short-term infection at lifelong infection. So, kung titignan po natin, pag sinabi natin short, yun po yung mga acute. Pag sinabi naman natin na long term, yun po yung chronic, yung mas malala na po siya. Okay? So, dito po natin makikita. Kaya po, para po makita po natin yung paraan po ito, ang worksheet na tinatawag po ng mga doktor. Ito po yung para makita po natin kung gaano na po kalala yung ating po HEPA. Okay? So, kung titignan po natin, ito po yung mga paraan sa marami pong paraan po yan ng hepatitis A, B, C, C. So, dito po natin makikita po naman yung paraan ng paano natin may test kung meron naman tayo ng C. The only way to know if you have hepatitis C, C can be cured if taking medicine. Testing is the first step on the path. So, ito po yung liver infection caused by virus, ito po yung mga naipatan sa pagkain, spread by infected blood, yung po pag-test tayo, yung madalas po yung mga nangyayari. So, ito po yung mga paraan. Okay? So, paano natin makikita ang paraan po ito para mas ma-specific po natin na malabanan yung ganito. So, kailangan po natin simula siguro na maglinis sa ating katawan, sa ating pong mga kapaligiran, sa ating pong mga kinakain na dapat po ay maging masustansya. So, ito po yung paraan. So, para makita po natin yung pagkakaiba, yung effectivity ng paraan po na mas lunasan. Ito po yung madalas kasi na nakikita. Pag tayo may sakit, halimbawa tayo po may cancer, ang madalas na paraan natin ng treatment ay operahan, tatanggalin digdig, tatanggalin kung ano yung na-infect. So, madalas po yung ganun. At hindi po natin na-address kung ano po yung pinagmulan, yung root cause. No? Yun po pala yung maling paraan ng pagbuhay, maling paraan ng pagkain. So, dapat po doon po ina-address. Hindi po yung sa panlabas lang. At nag-result talaga ng karamdaman. So, ito po yung kailangan po natin. Kailangan natin na kumain ng healthy breakfast. Napakahalaga po kasi yung breakfast na sa almusal, na pagkain. Madalas po kasi ang tao mo, lalo na sa mga rural area po natin, madalas pag madali, kape na lang, pandesal, yun po. Kailangan po dahil sa weekday po yung kailangan po natin na energy. Kailangan ay yung breakfast natin ay heavy meal naman. So, kailangan po yun. Use herbs for the liver, liver. So, kailangan po natin gamitin yung mga bagay na yun. Naisip po natin yung mga ang isang paraan po para makapag-cleanse po ng liver po natin ay pag mas madalas na pagkain natin ay raw, yung mga salad, mga prutas na hilaw, masustansya na bagong pitas, at yun po yung mga makakatulong po sa atin. At sa paraan naman po ng mga kinakain at mga oil na pwede na, kasi po alam po pa ninyo na ang liver kasi natin ayaw niya po ng oil. No? Kaya po, ang oil na pwede para pamilinis, actually po, tinatawag po sa medisina na edema or I mean, enema. Yung pong paglabatiba. Ang oil po kasi, pag ang liver po natin, para mag-excrete po siya at maglinis ng katawan niya ng ating pong yung liver and cleanse, ay kailangan daw po, ang paraan po ng enema ay pinapasok po yung oil sa paraan po ng sa puwet pinadadaan sa rectum, kaya po ang yung labatiba na tinatawag kasi ayaw po niyang so mag-excrete ngayon ang ating pong liver para po ilabas niya yun kasi pag pumasok yun sa kanya yun po yung ayaw, pero pag madalas po kasi dahil sa mouth natin binitake ang oil lagi, so na-absorb po ng liver natin, pero pag
pinasok po natin sa rat kung pinadaan po yung madalas, yun po yung panglinis. Okay? So kaya po yung tinatawag po ron. So yan po yung mga herbs na kailangan po natin. At ang liver cleansing, kailangan po natin na maipakita po yung paraan ng paglilinis ko ito. At ito po yung mga kailangan po natin kainin then para po mas ma-cleanse po natin yung liver po natin sa paraan po na yun. So kasi po natin yung po sa araw-araw po natin pamumuhay, no? Kailangan po lagi tayong malinis, no? Sa sabi ng Panginoon sa Biblia kung natin Galatians 5:21, ha? And then be pure for your God is pure, ha? Sabi niya, be holy sapagkat yung ating Diyos ay holy. So ganun din po sa ating buhay. Kailangan po ang ating po pinapasok sa katawan po natin ay kailangan lagi po sakdal at malinis na decide. Yun po yung kailangan malinis na pagkain na sustansya. So ito po yung mga bagay na madalas po tayo nagkakaroon ng problema. Dahil minsan dahil kulang ng trabaho, wala tayong hanap buhay na stable, at yung pagkain din po natin ay minsan din po lalo sa mga kaibigan ko at mga kapatid natin nakikinig na doon po sa mga lugar na mga rural ay sila po ay okay na kung ano po lamang yung pwede nila makain kahit na nasa tahanan, hindi masyadong malinis. So para lang malamanan yung set. So ito po pala ay naging sanhi ng hepatitis, no? Na mas madalas ay kahit sa simpleng pamumuhay po nila ay makikita po natin mas marami at prone sila sa ganitong mga karamdaman dahil kala nila matawid lang yung buhay nila pag isang araw sa pagkain ay kahit ano po yung pwede sa kanila. Yun po yung paraan. Pero ang kailangan po pala natin sa katawan po natin ay kailangan po natin na mas maging maganda ang pagkain. Nelson. Yan, salamat po Pastor Dan. Pastor Dan, paano ba natin parang yung kumbaga yung early detection that we have yung sakit na yan, yung hepatitis? Parang paano ba natin dapat, ano ba yung dapat natin gawin para mag-detect talaga natin, ay, meron na pala talaga. So minsan po kasi meron po akong dati kasi sa hospital. Sabi niya, nagkaroon lang po ako sabi ng pasyente, nagkaroon po ako ng hepatitis para malaman ko yung isang nagpagupit lamang siya. Tapos sabi niya, nung pang-ahit, nagamit sa hindi pinalitan, nagamit sa isang pasyente. Tapos nasugatan siya nung pag-ahit. So doon niya nalaman, parang iba na yung pagkakataon niya, nagkaroon. So marami pong paraan. So kaya po, kailangan po, kaya po pag ako pa nagpapagupit, kailangan pati yung blade na pag i-ahit sa akin, sasabihin ko pag palitan niya, baguhin. So ganun po yung paraan. So para po makita po natin, at makikita po natin kung paano po yung hilig po natin, makikita po natin yung mga kaibigan kasi natin na madalas na kumain dyan sa mga street foods, mga pagkain. Yun po yung naging kagis na nila. Maya-maya makikita po natin kahit na pananghali, almusal, yun na ang pinakaano nila. So, dito po natin madidetect agad na yung lifestyle natin parang hindi na maganda. So, kailangan po natin malaman. At kapag pwede natin i-prevent. Minsan kasi tayo tinatamad na magluto sa bahay, bibigyan na ng ano. So, dito po yung paraan para po natin, makikita po natin yung lifestyle natin. Kaya makikita natin. At baka meron ako sa Yeah. Then, why is it so important, Pastor, na dapat kahit na feeling natin or feeling mo sa sarili mo is healthy ka, na mag-do ng regular parang screening or check-up? So, kaya po sa atin sa mga company mo pa meron tayong tinatawag na check-up yung mga regular na mga kumpanya. May ano. Kaya lang po sa atin kasi, takot tayo madalas sa mga kaibigan po natin. Takot na magpa-check up kasi panalaman daw nila may sakit sila. Ayaw nilang i-treat. So, paano natin ma-detect ngayon? So, pag malalaman natin, malalaman tayo, mas lalo na tayo nanghihina. So, ang hirap ng habulin. So, ito po yung napaka ano sa atin na saka tayo magmamadali, pupunta kung saan sa hospital na magagaling. Dahil late na natin na nalaman. Kaya po yung early detection po, kasi napakahalaga po nun. Kasi kaya po yung ang hepatitis A, marami pong class. Kasi po, may early detection, pag sika pa na o hika pa na yung medyo less pa na, kailangan natin gamutin. Huwag na tayo pumunta doon sa hintayin natin maging chronic po yan, at maging malala at maging liver cirrhosis. Maging liver cancer pa. Cancer na. Then, Pastor, parang doon naman sa mga tao na nalaman nila na positive sila, na may hepatitis sila. But they are parang ayaw nila doon sa stigma na baka parang nahihiya ba na
ayaw sabihin para matrick agad na ganito, para bagang nahihiya sa kamag-anak or whatsoever na gusto na lang isarili na lang nila na alam nila. Actually po, kasi nga po, ang madalas po kasi nito na kapatid na Edison, na madalas pag may HEPA, madalas po kasi ang sa issue ng spiritual, mas madalas po na naging epekto lang po ang hepatitis dahil po resulta ng kasalanan. Bawa, pagdating sa pagtalik ng asawa. So, mahihiya ka, bakit ako nagkaroon ng gano'n maramdaman? So, alam mo lang, ang ginawa mo, ito lang naman. So, baka yung nakatalik mo, merong problema na. So, talagang matitatago mo sa'yo, bakit ako nagkaroon ng gano'n? Yan. And then, as a church naman po, Pastor, how can we deal with someone na meron pong ganong sakit, or how can we take care of mga kapatid natin or kaibigan natin na meron pong ganong sakit, not just about their physical needs but about emotional and physically spiritual needs nila sa mga time na yun. Ako, tingnan niyo po mga kapatid, ang hepatitis po ay hindi naman po nakakahawa na madalas po, unless po may bleeding at kung ano po na may liquid na i-transfer sa atin, doon lamang po yan. Pero kung titingnan po natin, kailangan din po nila yung support natin morally, yung emotionally. Ito po yung panahon na hindi po natin kailangan sila iwasan. No? Ito po yung kailangan natin sila damayan sa parang, ano bang kailangan mong treatment, ano bang yung pong pakinggan sila, kausapin sila, kasi kumbaga down na sila sa paraan yan eh, kasi kumbaga, ang isipin nila hopeless na yung case, pero nagagamot pa naman, no? Sa mas maagang detection, sabi nga po natin sa mga marami pong pag-aaral. So kailangan po natin i-address din po yung mga kapatid po natin, patulungan sila sa mga doktor natin ng miyembro, kung paano ang gagawin. Minsan kasi sasabihin nila wala silang pera, yung mga, kaya nga po specifically dito po sa hepatitis, kasi ang naapektuhan po ito ay yung mga kapatid po natin na wala rin sa kakayahan magpa-hospital, kakayahan magpagamot. So tayo Tunat ko lang po yung miyembro, ako kailangan po sakit. Situation ba or scenario na parang wala namang naipapakitang symptoms sa isang tao, parang healthy siya, pero nung time na nagpa-check up siya, screening, meron na pala siya. Mas madalas po kasi mga kapatid na makikita po ninyo, ito nga ang sinasabi na, minsan kahit mga worker natin ang sabi, nung ako hindi nagpa-check up, pakiramdam, malakas ako, nung pa-check up ako, ang dami na pa ng sakit. Kasi yung mga paraan na yun. Kasi kung makikita po yung mga naging po na, nakakalimit sa akin, na mamimila tayo, na ang dami na pala nating karamdaman dahil po napabayaan po natin. No? Lagi po natin, kasi po ang Panginoon po lagi po sabi niya, merong pan-check and balance. Ipakita mo yung buhay natin, tayo ba'y nasa Panginoon pa o hindi. Ganun din po sa kalusugan natin. Tayo ba'y tama pa ba yung lifestyle natin? Okay pa ba tayo sa kinakain natin? O sobra na. Ha? So yun po yung kailangan po natin pakita sa Panginoon. Yan, salamat po Pastor Dan. And then, when it comes to sa mga nanay na buntis, tapos meron pala silang HEPA, how does it affect yung child na dinadala mo? Actually po, ito po yung napakahirap pong na sitwasyon ng magulang at ng baby. So kung titingnan po ninyo, dahil po sa dugo, sa marami pong pag-aaral, ito po ay dapat po na kumbaga totally cleanse or na kumbaga yung lifestyle ay talagang baguhin para habang po nasa sinapunan pa yung baby ay mababago rin po yung ano, kasi kung ano po yung i-take mo pa rin, yun po yung magiging resulta doon sa baby natin. Pero kung i-reverse mo naman, so ganun din, kung malilinis ka, ganun din yung nasa sinapunan mo, malilinis din siya. And then when it comes naman sa mga practitioners natin, sa mga doctors natin, Pastor, basically pagka andyan na yung may HEPA na yung isang pasyente, of course they merong nire-reset ang gamot, and at the same time, for sure, ang sinasabi nila is to change the lifestyle itself, diba po? To change yung ginagawa natin, kung ano man yung nakakasaya, ibag-baguhin na natin talaga kung a much more healthier lifestyle talaga. And then when it comes naman sa ating kung parang spiritual part or aspect ng ating buhay, how does it, parang ano ba yung nais ng Diyos na dapat baguhin natin sa ating pong lifestyle bilang kanyang magdadasal?
Minsan po kasi sa ating mga kaibigan, mga kapatid, minsan po tayo minsan ay lumalapit ng salita ng Diyos, sermon, Sabado at kung ano po mga worship services natin. Minsan, parang binabaliwala natin kasi yung advice na yun. Eh, yun po hindi naman po advice ng doktor, hindi naman po ng kundi sila po ang Diyos pa rin nakakaalam po ng buhay at kondisyon natin. So, parang ganun. So, kailangan natin, kung ano yung sinabi na makakabuti sa atin, yun ang i-take natin. Kasi kung babaliwalain natin, hindi naman sila ang maapektuhan, tayo pa rin. No? So kailangan, i-attend natin yun. Siguro kailangan magbago, kailangan. Ganun din po ang Diyos. No, pag sinabi niya, magbago ka na, kasi si Satanas po kasi ito po yung paraan ni Satanas. Pag tayo nalugmok na sa kasalanan, pag tayo lugmok na sa karamdaman, sabi na, wala ka ng pag-asa. Ganun si Satanas, hindi ka na gagaling, hindi ka na, ano. So, ganun sa kasalanan din, pag tayo nalugmok na sa kasalanan, wala ka ng pag-asa, wala. Iisipin mo, na kahit ang biyaya ng Diyos, wala nang magagawa sa iyo. So, lalayo ka na nilalayo sa Diyos. Pero, ang kailangan natin, lumapit sa Kanya at magbago. Yan. Kumbaga, Pastor, parang yung hepatitis is like parang silent killer siya kumbaga pagka hindi natin inagapan. When we connect it to our spiritual lives na yung kasalanan na ginagawa natin, if we do not cure it, no, pagka hindi natin tinigil as early as possible na alam natin na mali, tulad po ng sinabi niyo, si Satan, he will parang sasabihin niya, hindi, walang mali dyan, tama yan, and eventually malalaman natin at the end of it, hindi na talaga, parang hindi ko na talaga kayang bumalik, hindi ko na talaga kayang pumunta pa sa Panginoong Diyos, bumalik sa Kanya, and whatsoever, then wala na po siyang kumbaga makikita sa na pwede niyang gawin sa Kanya. That's why it is very important, tulad po ng sinabi niyo, Pastor, na the first part is makinig kung ano yung sinasabi na dapat natin gawin, because sinasabi yun ng ating mga doktor, ng ating mga pastor sa Latin spiritual needs natin na ito yung dapat natin gawin, na tama po natin gawin. And we heard that dapat we need to take it personally sa ating po mga pastor. No, tama po. Meron po isang research po na, meron po isang tao na nagpatuto siya ng tato, sa buong katawan niya, nagsamag na natin, na ang katawan po natin, kung ano yung ipapasok natin sa katawan natin, nilalabanan niya. So, lahat ng pinasok natin, pinato natin, eventually, yung katawan natin, for long time niyang lalabanan yung kasi foreign yun sa katawan natin. So, makikita niya na parang lagi ako meron. So, nangihina. So, yung eventually, yung taong yun namatay. Kasi nga, pagod na yung kalalaban ng wala naman tayong binigyan ng sustansya para palakasin yung katawan natin. Kundi ang ilalagay pa rin natin yung vision. So, talagang mawawala tayo. Ganun din sa buhay natin. Yan. Maraming pong salamat, Pastor Dan. At sa bawat isa, patuloy pong nakikinig at nakakasama po namin sa ating pong programa. Kami po patuloy na nagpapasalamat sa inyo, lalo tigit sa ating pong tagapagsalita na nagbibigay sa atin ng mga kaalaman at ating pong mga napakinggan mga payo patungkol po sa ating pong kalusugan at ganyan po sa ating pong spiritual na pangangailangan. Kaya po mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, ganyan po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At bago po tayo magtapos sa aking pahinanyahan na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong pong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit Panginoong Diyos sa aming pong mag-aaral ng inyong pong salita, ng inyong pong mga gabay at ng inyong pong mga paalala, lalo tigit patungkol po sa aming pong kalusugan. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na aming pong patuloy na pangalagaan ng aming pong mga katawan at ipaalala sa bawat isa po sa amin na kami po ikatiwala lamang ng aming katawan at kayo po ang tunay na nagpapilala. Sa ganyan, Panginoong Diyos, patuloy po natin mabigyan ng kahalagahan, maayos ang aming pong pamumuhay, ang aming pong lifestyle, at maranasan po natin o Diyos ang inyong pong pangako na hindi po kami mapatubayan at ibigyan pa ng Diyos ng kasaganaan sa aming pong pangangatawan. Salamat po dakilang Diyos at patuloy niyo pong gamitin si Pastor Dan sa kanya pong mga dinidiscuss pa, sa kanya pong gawain Panginoong Diyos na hindi po pinagkatiwala sa kanya. Salamat Panginoong Diyos sa iyong patuloy na pagtugon na aming pong madalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat.
po kami samahan bukas muli. Muli po, ako po si Val Edison Asiveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, lagi may pag-asa.
FM. Sa mga nabis ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ikaw ang aking pag-ibig, tanging lakas, panalangin ko'y pagsamo. Buwan ang lunas, kasalanan ko, pinatawad mo't binigyan ako ng iyong kaligtasan. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak, nang ang tulad ko ay di mapahamak. Kabiguan ko sa buhay, ang siyang tanging tapat, nang ang aking pamumuhay ay sa'yo ko ilaan. Paghihirap ko ay ginamit mo, panawagan. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak, nang ang tulad ko ay di mapahamak. Ngayon ko lang napagtanto ang iyong pinupunto, na ako ay inibig nang wagas sa totoo. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak, nang ang tulad ko ay di mapahamak. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak, nang ang tulad ko, nang ang tulad ko, nang ang tulad ko ay di mapahamak.
Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may naiingat sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Maybe as before.
the cross. And we know one day you'll hear Father say, my child, well done. My child, well done. Pastors, we appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You prayed for the lost, and God leads them to the cross. We know one day you'll hear Father say, my child, well done. My child, well done. My child, well done. My child, well Hindi kaya to, no? Hindi kaya yan. Pwedeng doon na lang, oh. Hindi kakayahan nito. Dapat doon na lang sana yung YouTube. No loading ano naman ako dito sa moderator ng content.
ipasok na lang po natin dyan. Dito po kayo. Sorry po ah. Sige kuya, di ba Doon na lang? din? Opo, Ah, doon na lang po. sige, sige po. Kailangan na po natin i-dialysis ang asawa niya. Outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care. Mindful chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, Okay po. kwentuhan at kasama Ingat po ma'am. God bless. God bless po. kasama ang mga psychologist, guidance counselors, at mental health experts Thank you po. para sagutin ang iyong kapangyarihan at maghatid ng kanilang kaalaman. Ang pinag-usapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyan pansin. May live tawagan. Ayan, so na-drop natin sila. Pilahan mo na. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng separate video dito sa ating susunod na mission. Paalam po. Your